Ngayon, eto, merong viral video itong si Robin Padilla. Puntahan natin si Robin Padilla. May viral video ito si Robin Padilla. At galit na galit siya. Kasi galit, kulang na lang talaga pumutok yung ugat niya sa utak talaga. Oh, kulang na lang. Siya mismo nagsabi na high blood daw siya. Siya mismo nagsabi na high blood daw siya. Oo, sa nangyari. Hindi pa rin niya binibitawan yung kabobohan niya doon sa Juvenile Justice Act. Hanggang ngayon talaga. Tuloy-tuloy si Robin Padilla. Ito yung kanyang viral video. Panoorin natin. Ako po ay nag-live dahil napakadami pong mga usap-usapan na nakakasakit ng loob ng mga magulang na pinuntahan po namin doon sa Tacloban. Mga magulang po ito na biktima po ang kanilang mga anak ng isang masasawag po nating, hindi ko alam kung anong pwedeng itawag dito eh. Hindi naman kasi mga bata na ito. Yung kanilang gawa hindi na gawain ng bata yon. Wait lang. Yan yung kasinungalingan na gusto ni Bad Boy. Paniwalaan nating lahat na hindi na bata yung mga yan. Bata pa rin sila. Sa paningin ng batas, mga babayan, bata pa rin sila. The age of majority is 18. That's the age of majority. The age of consent is 21. Kaya nga alam nyo mga kababayan, hanggang 21 pala. Kaya kung papansinin nyo mga kababayan, kung kayo merong, or siguro isa sa inyo, kung meron kayo mga na magpapakasal sila tapos below 21 years old sila, hindi sila pwede ikasal ng walang parental consent. So hanggang 21 ho kasi yun. After 21 years old, 21 years and 1 day, ayun, pwede na, nang walang parental consent na kasal. Pwede na yun. So, dito sa Pilipinas, ang age of majority nga natin is 18. Any age below 18 is still considered a child. Wala tayo, mga kababayan, hindi ho natin basehan yung opinion o yung opinion ng mga tao, lalo ni Robin Padilla, hindi ho natin basehan yung ginagawa ng mga batang ito. Basta sila ay 18 pababa, sila ay tinatrato sa mata ng batas as children. Wala tayong choice dun. It is what it is. So, yung sinasabi ni Robin Padilla dito na hindi ko alam kung tabagin ko ba silang bata kasi nagawa na nga nila to ganyan-ganyan. It doesn't matter. It doesn't matter. Bata pa rin sila dahil sila ay below 18. Tuloy natin. Nagdadalamhati po ang mga magulang na ito sapagkat ang dating sa kanila ay ipinamumukha pa sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas, yung Juvenile Justice and Welfare Law na kailangan pang ipaliwanag sa kanila dahil hindi daw nila naiintindihan yung batas. Kaya Hindi naman, ikaw yung hindi makaintindi. Dinamay mo pa yung pamilya. Nananahimik yung pamilya Sino ba kasi ang nag-ingay tungkol dyan? Di ba si Robin Padilla? Siya yung nag-ingay Kailangan ibaba ang age of criminal liability to 10 years old. 10 years old. 10 years old. Okay. Yeah. Tapos, nung nabati ko siya, biglang sasabihin niya, sabi ng mga magulang, bakit daw sila yung pinapaliwala? Naiintindi naman, hindi. Ikaw yung hindi makaintindi, Robin. sila ay nagdadalamhati at humihingi ng hustisya. Gusto ko lamang pong ipaalam sa ating mga kababayan na batid po ng mga magulang yung batas na yan. Hindi po sila nagdadalamhati ng walang pagkakaintindi dun sa batas. Malinaw po sa kanila
hindi po kailangang ulit-ulitin sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Kaya po Ikaw ang sila hindi makaintindi. ay nagdadalamhati. Naintindihan po nila. Malinaw po na yung mga salarin ay may edad ng 15 at yung isa ay 14. Malinaw po sa batas yun na 15 pababa ay walang criminal liability. Malinaw po yun. At 15 pataas naman, yun po ay pagdidesisyonan pa ng prosecution kung merong discernment. Ibig sabihin, kailangan pang patunayan kung alam nila yung ginawa nila para sila po ay managot. Naiintindihan po yun ng mga magulang, ng mga bata. Ang kinasasakit po ng loob nila, Hindi, yung kinakasay ng kanilang loob mo. mga anak. Meron po dyan yung masakit dahil napakabuting mga bata. May Ito na yung parte ng mga kung paano makipag-argue ang mga DDS. Ganito sila makipag-usap. Sasabihin nila, paano yung mga bata? Pinatay sila nito, bla 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 bla. Hindi naman natin sinasabi na hindi. Hindi naman natin sinasabi na hindi masakit yun para sa magulang. Hindi naman natin sinasabi na na trahedya yung nangyari. Trahedya talaga yung nangyari. Ang problema, mga kababayan, ginagamit nila sa pamumulitika nila yung trahedya. Parang amo nila, parang si Digong. Yan yung gamitin sa pamumulitika nyo yung trahedya. Trahedya na nga inabuso nyo pa. ng bala sa tagiliran na tumagos sa puso. Merong tagus-tagusan na tumama sa puso. Meron ding tinamaan sa tagiliran, may tinamaan sa paa, may tinamaan sa braso. Napakadami pong sugatan. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ng mga eksperto na hindi naiintindihan ng mga magulang yung batas. Malinaw Ito po, ang sabi, higit sa 15 taon, ngunit mababa sa 18 taong gulang, ang mga bata sa edad na ito ay ipinalalagay na walang pananagutang kriminal. Gayunpaman, kung mapatunayan ng prosecution na ang bata ay kumilos ng may discernment, ito po yung alam na niya yung ginagawa niya, maaari siyang managot sa batas at isailalim sa kasalukuyang proseso ng hukuman. Yan po yung 15 pataas. Yung pong 15 pababa ay wala po talagang criminal liability. Ito po yung kinasasama ng loob ng mga magulang. Bakit ang pinapaboran ay yung mga, hindi ko talagang matawag hindi ko maatim na matawag tong mga batang ito Nasasabihin mong bata, makakapag-isip ka, nang galing kami doon sa paaralan. Kung paano nila pinlano, kung paano, ang hirap po ipaliwanag Alam nyo, sa totoo lang, hindi yung gagawa yan ng isang bata, yung makapagplano ka ng gano'n. Kung Artista saan ka ka nga. papasok, kung kailan mo isusuot. Nagpalit pa ng damit, nagpalit ng... Hindi ko talaga matanggap po Nagtakip ng muka, nagsuot ng sombrero, kung saan yung papuputukan, kung paano siya papasok, kung kailan siya strategy pa, pumutok sa pintuan, dahil nakasara yung pintuan, umikot, pumunta sa bintana, pinutokan na naman niya yung nandun sa loob. Hindi ko gagawin ng bata yun, yung ganong klase. Nagawa nga Nagawa nga Again, mga kababayan, without being insensitive doon sa pamilya. Okay. Gusto natin maging sensitibo sa pinagdadaanan ng pamilya. Kaya hindi natin sila pag-uusapan. Sabi ni Jasmine, ipokrito, anong say mo sa mga collateral damage na sinasabi ng tinakas mong si Bato? Okay ka lang, Robin. I was about to go there, pero mamaya na lang. Mamaya na lang. Asan na ba ako? Regardless kung ang ginawa nila ay hindi gawaing bata. Dahil nga sa pananaw ng batas, ang edad nila ay 18 pababa, sila ay mga bata. Wala kang choice. Parang teenage pregnancy yan. Pasensya na
Ang pagtatalik ay gawain ng matatanda. Nasa hustong gulang, preferably na may basbas ng kasal. Or ideally. Pero, may mga teenager ka na gumagawa ng ganong klaseng bagay at nabubuntis. And they suffer the consequences of their actions. Sabihin mo ba, hindi na sila bata? Paano yung mga teenage mothers? Ano sasabihin mo sa kanila? Hindi ka na bata kasi naipagtali ka na eh. Hindi naman gawain ng bata yan eh. Does it make sense? Ano sinasabi natin sa mga teenage mothers? Ang bata mo pa, kumerengking ka agad. Kasi naiintindihan natin, gets natin. Kaya nga tayo nagagalit ngayon eh. Dahil bata pa lang sila, nakagawa na sila ng ganitong klaseng krimen. Marami namang adults ang pumapatay. Nagagalit ba tayo ng ganito? Hindi. Nagagalit tayo ngayon kasi nga bata sila, nare-recognize natin na bata sila. Pero ang gusto nating gawin, parusahan sila na parang sila ay adult. Gusto nyo ng hustisya. Walang problema. Kailangan natin ng hustisya. Pero ang hustisya natin ay dapat appropriate doon sa una, ang penalty ay dapat according doon sa criminal act. Pangalawa, may mga mitigating circumstance ka eh. Mitigating mo na agad, special privilege mitigating na nga yung edad eh. Anong gagawin natin? Eh, yun yung batas eh. The law may be harsh, but it is the law. Diba? Wala tayong magagawa. Yun yung batas. Tuloy natin to. Ay, wait. Huwag ka na dyan. Game. Tuloy. Kung paano sa tatakas. Hindi ko maatim na meron tayong mga tinatawag na profesional na sinasabi ng mga eksperto na ituturing yung mga bata itong mga ito. Siyempre. Kailangan yung pag-isipan yung mga pinaglalaban ninyo. Kailangan yung pag-isipang mabuti. Pag-aralang mabuti yung mga ipinaglalaban nyo. Hindi ko naman sinasabi na puro kulong eh. Hindi naman yun eh. Hustisya ang sinasabi ko. At magkaroon ng Sige, hustisya. Sige. tinatawag na deterrent, pagpipigil. Kailangan tayo magkaroon ng batas na itong batas na ito ay maamendahan natin at ibaba natin. Yung 15 pababa na yan, dapat yan, kung gusto ninyo sana, ako talaga 10 years old eh. Pero para lang matuloy ito, pwede na sa 12 dahil yun ang gusto ng Pangulo. Huwag na natin kontrahin to. Kailangan, ang sinasabi nyo pa, hindi kasi naiintindihan ng mga bata, yung batas. Aba, ay pambihira. Kasalanan nyo kasi yun, kaka-fake news yun. Sino ba kasing nagsabi na walang penalty? Na hindi sila madedetain? Sino ba ang nagkalat niyan? Di ba kayo? Actually, kasama ako nun kasi DDS pa ako nun. Sumusuporta pa ako kay Digong nun eh. Kasama ako dun sa mga nagsabi na walang na kabobohan yung yung batas na isinulat ni Kiko Pangilinan. Saan naman ang galing yun? Kasi kay Digong, si Digong ang nagsabi, walang kwenta daw yung batas na na isinulat ni Kiko Pangilinan. Para siraan si Kiko. O sige, sa hustisya. Okay, sige, hustisya. Paano yung mga batang pinatay ng war on drugs? Nasaan ang hustisya nila? Ang palusot ni ang palusot ni Robin Padilla diyan. Ano daw yun eh? That's against criminality. Ha? Gago ka? 3 years old, criminality? 17 years old, pinatay? 17 yun ha? Pinatay. Dahil drug runner daw. Tapos, yung enforcer ng war on drugs, si Bato de la Rosa, tinago mo? Gago ka ba? Pinatakas mo at
Ngayon, tinanong siya isang beses, sabi, alam niyo po ba kung nasaan si Bato de la Rosa? Ano sabi ni Robin Padilla? Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa inyo. Sira ulo ka. Tapos ngayon, manggigigil ka sa bata. Ikulong natin yung mga bata. Ipakulong mo muna si Bato. Nasaan ang hustisya ng mga bata na namatay sa EJK? Wala. Nga. Sasabihin nyo, di kasi it's anti-crime, anti-criminality, blah, 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 bullshit. Kapalang mukha nito. Alam nyo ba mga babayan? Eto may natuklasan ako. Yan palang Juvenile Justice Act na yan. Matagal na pala yan. Matagal na pala yan. Panahon pa pala yan ni Apo Lakay. Panahon pa yan ni Apo Lakay. Pwede ako sa inyo. PD 603. The Child and Youth Welfare Code. 1974. Ngayon, puntahan natin. Dito, ito gusto ko to i-highlight Sa Article 3 kasi ng batas, merong rights of the child. Okay. Sa rights of the child, mga kababayan, makikita nyo. Saan yun? Every child has the right to protection against exploitation, improper influences, hazards, and other conditions or circumstances prejudicial to his physical, mental, emotional, social, and moral development. Sa Tagalog, lahat ng mga bata daw ay may karapatan na proteksyonan sila laban sa exploitation, masasawang impluwensya, mga delikadong bagay, at sa mga kondisyon na hindi makagaganda sa kanilang pisikal, mental, emosyonal, social, at moral na paglaki. Pakasimple, di ba? Pakasimple. Ngayon, mga babayan, ito, meron dito sa Youth. Haba nito Saan na yun? Yan, youthful offenders. So, youthful offenders, mga kababayan, ito yung binago na ang pangalan na tinatawag na nilang Children in Conflict with the Law. CICL. Children in Conflict with the Law. Okay. Actually, mga kababayan, kung babasahin nyo itong PD na to, presidential decree na to, halos mirror image niya, halos mirror image niya yung Juvenile Justice Act ngayon. Kasi nga, ito yung framework, ito yung ginalawan ng Juvenile Justice Act. Okay. A youthful offender, sino daw ang youthful offender? Is one who is over 9 years but under 21 years of age. Siguro, dito nakuha ni Robin Padilla yung 10 years old. Siguro. Pero tignan nyo, mga kababayan. Ang gusto kasi ni Robin Padilla, kahit 10 years old ka, kulong ka. Yun ang gusto ni Robin Padilla. Kaya mga kababayan, kapag one of these days, sinabi niya na, si President Ferdinand Marcos Sr. nga, 10 years old yung kanyang meron ng criminal liability at 10 years old. Huwag niyo palampasin yun. Soplain nyo agad siya. Bakit? Kasi ang sinabi dito, a child 9 years of age or under the time of the offense shall be exempt from criminal liability, tama. And shall be committed to the care of his or her father or nearest relative or family friend in the discretion of the court and subject to its
supervision. Anong ibig sabihin? Maski si Apo Lakay, sinasabi niya, mga kababayan, hindi mo pwedeng ikulong yan. Kahit ibaba mo sa 10 years old, hindi mo pwedeng ikulong ang bata kasama ng mga matatanda. Bakit? Kasi nga, mga kababayan, hindi ka gagawa ng kasama dito sa batas na ito mismo. Huwag kang gagawa nasa karapatan ng mga bata na sila ay lumaki ng maayos. Huwag silang ilalagay sa peligro. Huwag silang ilalagay sa mga delikado, sa mga bagay na hindi makabubuti sa kanila. Kaya kahit sila ay youth offenders dito, kahit 9 years, kahit 10 years old, sila ay youth offenders, hindi mo sila pwedeng ikulong. Dadalhin mo sila sa lugar ng kanilang nanay o tatay, sa kanilang pinakamalapit na kapamilya, o kung saan sasabihin ng korte na sila ay pupunta. Kasi nga, mga kababayan, ang problema ho dito, hindi edad. Ang problema dito, kung ano yung gagawin sa kanila kapag sila ay may ginawang krimen. Tingnan nyo. Tingnan nyo, mga kababayan. Ano daw ang gagawin sa youth offender? A youthful offender held for physical and mental examination or trial or pending appeal, if unable to furnish bail, shall from time of the arrest be committed to the care of the DSWD or the local rehabilitation center or a detention home. Ito yung tinatawag na boys town noon. In the province or city which shall be responsible for his appearance in court whenever required. Panahon pa lang ni Apo Lakay, 1974, ang mentalidad na natin, kahit bata yan, i-detain mo pa rin, paparusahan mo pa rin, pero hindi sa kulungan. Ang gusto kasi ni Robin Padilla, penaltyhan sila like adults. They cannot be treated like adults. Doon ako nanggigigil dyan kay Robin Padilla eh. Tapos gagamit pa ng mga drama-drama na kawawa naman yung pamilya, humihingi naman ng hustisya sa bayan ng Pilipino para sa pamilya nila yan, sa pamilya na yan. Kaso nga lang, we are faced with the fact na ang perpetrator is a child. Anong gagawin natin? May personal vendetta kasi si Bad Boy kay Kiko kaya siya gigil. Mukha nga. Ito pa. Panahon pa to ni Apo Lakay, 1974 pa, mga kababayan. May suspension of sentence na. 1974 pa, guys. If after hearing the evidence in the proper proceedings, the court shall find that the youthful offender has committed the acts charged against him, the court shall determine the imposable penalty, including any civil liability chargeable against him. However, instead of pronouncing the judgment of conviction, the court shall suspend all further proceedings and shall commit such minor to the custody or care of the DSWD. Or to any training institution operated by the government or duly licensed agencies or any other responsible person until he shall have reached 21 years of age. See? Suspended sentence, mga kababayan, kahit guilty. Hindi ka muna ikukulong, mag-iintay ng 21 years old. Bakit? Kasi nga, pag 21 years old na, that is the age of consent. Pwede ka na, yun na talaga, adult ka na talaga nun at 21 years old. See, wala naman hong nagbago eh. Simula nung 1974 hanggang 2026, ang nagbago lang naman yung edad eh. Noon, 9 years old, pababa, walang criminal liability.
9 years old hanggang 18, hanggang 16 rather. Hanggang 16, yeah. Merong criminal liability. Pero may discernment. 16 pataas, treated as adult. See? Oh, care and maintenance. Ito matindi to eh. The care for the expenses for the care and maintenance of the youthful offender whose sentence has been suspended shall be borne by his parents or those persons liable to support him. Ito wala to dun sa juvenile justice law. Ang may sagot, gobyerno. Ito magandang penalty to para sa mga magulang na nagpabaya eh. Pag yung mga anak nila ay na-convict, tapos suspended sentence, halimbawa in the case of Rod ba yun? Rod, yung lalaking naka-buzz cut, 15 years old, nakulong. Let's say na-convict siya. Suspended sentence hanggang mag-18. So meron siyang 3 years. Sa 3 taon na yon, ang bubuhay sa kanya, pamilya niya. Pupunta everyday sa piitan at sa detention facility at magbibigay ng pagkain niya. Lahat. Kapag hindi kaya ng mga magulang, sabi natin mahihirap, indigent, yung munisipyo ang magbabayad. 1/3 lang ang babayaran ng gobyerno. Ito tinanggal to eh. Ewan ko ba't tinanggal. Maganda to eh, kung tutuusin. Para may penalty din yung mga magulang. Kasama sila sa parusa. Nagpabaya ka eh. Ayan. Living quarters. Oh. Okay. Pag 21, doon lang siya ililipat ng kulungan. Pero before that, hindi sila ilalagay sa kulungan. Kahit BJMP, hindi sila ilalagay doon. DSWD sila. Ganon. May rehabilitation center, detention homes. Ito liability ng parents. At least dito meron. So, yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Hindi naman natin sinasabi na mali yung sinasabi natin mali si Robin Padilla. Kasi ang gusto niyang gawin, babaan yung edad ng pagkakakulong. Sira ulo ka ba? Baliw lang ang mag-iisip ng ganun, mga kababayan. Bata pa rin yun eh. Kahit sabihin nyo, kahit sabihin pa natin paulit-ulit na yung ginawa nilang krimen ay krimen ng matanda. Sa mata ng batas, mga bata pa rin sila. Wala kang magagawa. Wala kang choice. Pero ito na lang, Senator Robin Padilla, kung makakarating sa itong video na to. At sana makarating. Lagyan mo ng ngipin yung mga sinasabi mo. Kung gusto mo talaga magkaroon ng hustisya, ilabas mo si Bato. Kasi marami siyang pinapatay. Sa pulisiya niya, ng war on drugs, maraming namatay. Sa tokhang-tokhang niya, siya yung architect eh. Maraming namatay. Mastermind si Digong, architect si Bato, bagman si Bongo. Anong gagawin mo? Wala. Kasi kakampi mo. Labas mo si Bato. Pakulong mo si Bato. Dahil marami ring bata ang namatay dahil sa war on drugs. Nyeta ka. Drama-drama ka ng ganyan sa mo. Kawawa naman. Hindi, kawawa naman yung mga magulang. Walan sila ng anak. War on drugs? Meron bang marami ring magulang na nawala ng anak? Hindi mo naisip yon?
Robin? Di mo naisip yon? Na nung war on drugs, maraming mga bata ang namatay? Tapos sasabihin ni ano? Sasabihin ni Bato, well, it's collateral damage, you know, shit happens. Talaga. Nakita niyo ba yung mga ano, mga bata, yung mga picture ng mga bata na namatay sa ano? Sa war on drugs? Tikas ang mukha nito ni Robin. Kagigil. Nakakabwisit talaga. Totoo lang. Naggumawa pa siya ng video para ikalat yung katangahan niya lalo. Naniniwala lang naman sa kanya mga DDS eh. Pero syempre, kahit DDS yung audience na, kailangan nating soplain. Kasi paano pag nakumbinsi yung ibang tao? Paano pag nakumbinsi yung mga walang politika sa kabubuhan ni Robin Padilla? Paano na? Anyway. Payag na raw siya sa 12 kasi yun ang gusto ni Presidente. Hindi mo pa nga nadadraft yung bill mo eh. Payag ka na sa 12, wag na labanan. Baliw, isulat mo muna yung bill mo. Bago magsalita ng, di okay na yan, sige 12. Sa'yo. Gawa ka muna ng batas. Tapos pagdebatihan nyo. Bago ka mag-inarte dyan. Stress ako dito kay Robin pag nakikita ko siya. Alam niyo pag nakikita ko si Robin, napapaalalahanan ako na ito yung gago na binoto mo. Sige. Thank you. I'm reminded. Never again. Never again. Last mo na yan, Robin. Last mo na talaga yan. Last mo na yan.